Pag-usapan natin itong isang babae na 12 taon na siyang dinurugo, meron siyang problema sa kanyang sa katawan, of course. Dahil nga sa kanyang kondisyon, nawala na siya ng kalayaan, nawala ng koneksyon sa lipunan, nawala na ng pag-asa. Kasi po, pag ang babae nun ay dinurugo, ikay considered unclean. Hindi ka pwedeng pumunta sa templo. Hindi lang to 2 araw, 3 araw, 12 taon. Sabi sa Biblia, naubos na yung pera niya. Now, talking about hiya. Sabi niya, hindi na ako mahihiya. Mahawakan ko lang yung laylayan na tong damit ni Jesus dahil padaan sa kanya. Kaya lang, dahil considered nga siyang unclean at yung kanyang estado, babae pa siya, makikipagsiksikan siya para mahawakan lang daw yung laylayan ng damit ni Jesus. Sabi niya, gagaling ako. Ang tindi na to, no? I don't know about you, pero baka iba sa inyo, maaaring hindi dinurugo ngayon. Pero may matagal ka bang pinapanalangin sa Diyos na katulad na to, 12 taon, wala pa rin nakikitang solusyon. Baka may anak ka na matagal nang, alam mo yon, makulit o matagal nang pasaway, hindi pa umuwi ng bahay. Tapos sabi mo, may pag-asa pa kaya tong anak ko na naging addict and so on and so forth. May mga problema ba tayong pinansyal? Relational. May mga pangarap ba tayo na tila bagang nawala na? May sugat ka sa puso at sinasabi mo, may pag-asa pa ba? Itong babae na to, hindi nawala ng pag-asa. Ano nangyari? Nakipagbalyahan siya. Hinawakan niya lang po yung laylayan. Yun yung kanya kasing pananampalataya. Mahawakan ko laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. At paghawak niya, gumaling nga siya. Interestingly, marami naman nakahawak kay Jesus, nagkakagit-gitan, pero hindi gumagaling yung mga tao. Pero siya, yun ang kanyang pananampalataya. Sabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi, faith is being sure of what you're hoping for, and you're so certain of things you do not see. So, gusto ko lang po encourage. Unang-una, ang delay ay hindi ibig sabihin denial. Sa loob ng 12 taon, wala nangyayari, pero nagkaroon siya ng oportunidad, nangyari kanyang pinaniniwalaan. So, kayo man po na may pinagdaanan ngayon, may matagal ka pinagdarasal, apit lang. Pangalawa, ang tunay na pananampalataya, nagpe-persevere. Meron pong perseverance. Hindi bumibigay agad. Maaaring tinetest ka lang ni Lord. Ano ba habol mo? Yung healing o ako na healer? Yung bang blessing o yung giver? Minsan kasi pag nakuha natin yung blessing, nakakalimutan na rin sa nag-bless. Pangatlo, si Jesus ay interesado hindi lamang sa problema mo, kundi pati ang puso mo. Kasi pagka konfronta sa kanya ni Jesus, sabi sa kanya, daughter. Hindi siya tinawag na woman, sinabi, anak, pinagaling ka na ng pananampalataya mo. Sa mga ibang tao na tingin sa kanya isang babaeng madumi, si Jesus nakita siya bilang anak. At ngayon, nag-i-enjoy na siya ngayon ng presensya ng Diyos habang buhay dahil siya ay nanampalataya kay Jesus. Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Tayo po'y manalangin na may pananampalataya. Panginoon, nakikita niyo po ang sitwasyon ng aming mga kababayan. Pagod na rin sa daming gulo sa mga political arena, Lord, ng bansa namin. Lord, alam namin yung pananampalataya namin na ikaw ang Diyos namin. Again, nakalimbag sa pera namin yan. Pinagpala ang Diyos, pinagpala ang bansa na ang Diyos ang Panginoon. Kaya Lord, naniniwala pa rin kami. May mga tao pa rin, Lord, na buo ang pananampalataya. Nababaguhin mo ang aming bansa, babaguhin mo ang pananampalataya, Lord God, ng aming mga kababayan na may pag-asa pa ang aming bayan. Ang liderato, Lord, ng aming bansa, tulungan niyo po sila magkaroon ng tamang wisyo at pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.